Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is October 20, 2025. Tayo ngayon ay papunta yan sa may M. Cherryville Hotel sa may Malati, Remedios Estate, Barangay 697, Malati, Manila. At dadalhin po natin sa may Manila Hotel, Barangay 666, Ermita, Manila po yan. Okay. Magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakaliwan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Kaya magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ay, manatiling nakaplay lang muna yan. Habang binabaybay natin ang kabaan ng kalsada patungo doon sa ating pick-up area, ay makanig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. At pagdating ng mga bakal. Sa budget hearing dito sa Senado, sinabi ni Tito na may nakita sa overpricing na magkakaiba sa bawat rehiyon. Mayroon na niya magbababa sa 20% pero meron din naman nagsa 30%. Dahil dito, ongoing na anya ang pagrepaso ng DPWH sa kanilang construction materials price list upang mapababa sa mga susunod na lingguan niya, lalabas ang kanilang rekomendasyon para sa mas mababang costing ng DPWH na agad ay ipagtutupad dahil sa mga ongoing na proyekto. Sa budget hearing, inirekomenda ni Senator Lorena Garza na bawasan ng 25% hanggang 30% ang pondo para sa lahat ng nasa-line item and infrastructure projects ng DPWH dahil nakumpirma namang overpriced ang costing na kahensya sa construction materials. Ang matitipinahan niya rito ay pwedeng gamitin sa pagpapagawa ng ganda o mas magandang mga proyekto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patron, Robert Mano, DCFS. Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, mga dummy company at balik-balik tulong scheme sa bidding ng mga proyekto ng gobyerno, meron pala yung dummy company alam ko, yung balik-pulot scheme, hindi bago sa akin ito. Hindi nauubra sa bagong batas. Dapat kung ba kasi hindi nauubra yan. Alamin natin ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patron, Ito ni Doc Dennis, nagbabala ang Department of Budget and Management o DBM sa mga kumpanya na gumagamit sa mga dummy company at pag-pull sa mga bidding na mga proyekto sa gobyerno. DBM Secretary Amena Pangandaman sa bagong batas na hindi nauubra ang mga ganitong taktika sa ilalim ng bagong New Government Procurement Act o NGP dahil kung ang tunay na may-ari o mga beneficial owner ng kanilang mga kumpanya. Layunin itong maiwasan ang conflict of interest, katiwalian at sabuatan sa mga proyekto ng pamahalaan. Sabi sa pag-aaral ng Government Procurement Policy Board at Technical Support Office, lumalabas na mahigit 65% ng mga bidder ay may parehong may-ari at 71% ay konektado sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa procurement service ng DBM, mahigit 6,700 na mga kumpanya pa lamang ang nakakapagsumite ng kanilang beneficial ownership document sa PhilJEP. Kung mapatunayan, ay agad masususpende ang registration ng mga kumpanyang lalabas sa nasabing provision. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, First Season, DFS. Yes, good morning po ma'am. Good afternoon po. Alam ko nga po sa inyo na yan, na i-upload ko yan sa aking YouTube po. Channel. Jam the Filipino channel. Yun nga sana yung itatanong ko kuya pag ano na, kung vlogger ka ba? Yes po, vlogger po ako ma'am. Hey guys, welcome to my vlog. Hello po, shout out po sa inyo pong lahat. Pero hindi po tayo sikat. Magpapasikat pa lang. Alamin natin kung paano nawala at paano ito na i-report. At taga-tarnap po. Pero alam mo, pag
ganun outside national capital, mas magiging siguro magkakakilala mga Naot kasuhan. ang kuya. Alam niyo dyan. Sige po, salamat po. Ang tagal na. Bitin po yan eh. Nasa linya na ba? Bitin. Kinukontak ka yata, problema, minsan napuputo ng ating mga signal sa kanilang mobile. At yung okay, nandito na siya. Hello, Mang Arnold. Mang Arnold, magandang hapon po. Po, Ayan, Mang magandang Arnold. hapon po. Okay. Ito ba ang sa unang pagkakataon na nawala itong si Robin? Po, first time ba nawala si anak mo, si Robin? Dr. mo. Alas pangalawa na po. Pangalawa na. Nung una, gano'n sa katagal nawala? Alas magkakot lang po nung una. Magkakit na. Ay, kung Opo, yan na po nakikita. saan na po ba kayo naghanap? Alas na, sa lugar dito sa pinustana namin po. Na-report nyo na ba ito? Nag-file na police report or person on ito? Opo, opo. May CCTV po ba na pwedeng magtutoy kung saan siya papunta? Nung nakita namin po sa Santiago, mabilis lang po, tapos nawala na po siya. Wala nang iba? Wala na po, yun lang po. Okay, sige, pinapakita po namin ang picture sa teleradyo ni Robin. Pero describe nga po si Robin para sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Nung nawala po siya, Sinabrace lang medyo tayo 1 kaso hour siya. sa lunch break. May person na po sa bounty po. Ako po ang pinagkakalpo sa kanya. Best experience. Tapos next Tapos time, Anong tawag alam niya? mo, Halos 5'5" po siya. kahit natantama na medyo matangkad for a 15-year-old. 16 Opo. years old. Si Robin po ay pag-ibig. Pero, masasabi niya po ba kung taga-sakit siya, kung anong pangalan niya? Hindi po siya nagsasalita. Pero kilala niya ang pangalan. Hindi na po, alam ko pangalan. Alam. Oh, sa po ba ay dito pa kami kasi yung medical kasi ito ganang ano, sana bukas mag-pick Inform na po up. siya. Ay, tawagan nila, pick up. Oo, napatingin Kasi niyo nila ba sa malalaman doktor, sa psychologist? Opo, nung bata po siya, nung Hassle pala apat na buwan, ay mag-medical. mag-isang na po siya. Isang taon. Doon po Mas sinabi ano, na malaga sa psychologist. Cebu. Opo. Sa Cebu, mabilis pa medical doon. Sige po. So, One day. kung sakasakali, meron po bang pagkakakilanlan ng iba bukod sa kalbo? Itong si Robin? Pero ba sa mga birthmark? Wala man po eh. Wala. Malinis po yung balat nun eh. Ano yung pala? Pang ilang anak niyo po ba si Robin? Yung nakapunto po sa pangatibok. Sige, medyo nababasag ang boses ni Tatay Arnold. Kung sakasakali na may makakita at makakilala kay Robin, saan po sila po pwedeng makipag-ugnayan? Dito po sa amin dito sa Concepcion Tarlac. Ano siya? Anong numero niyo po, sir? 0965 0985 689 202055. Okay, ulitin lang po natin Ha? ang numero ni Ama Arnold lang. Mataga, Ama ni Lee Robin, 0965 Kung mas ilayo na. 2055. Kapag ito mo lang Hindi kayo pinagdasya pwede sa kayo tumawag sana, sa aming makagaling mo CNN lang. Teleradyo sa Viber namin 0919-278-3000 at sa aming landline 8924-4101 Local 5671, 5672 at 5673. Sige, Mang Arnold, ipagdarasal po namin na makabalik sa inyo ng ligtas at maayos. Ito si Robin, ha? Manalig po. Opo, maraming salamat po. Sige po, mag-follow up din po tayo sa paghahanap na ginagawa ng mga pulis, ha? Opo, sige po. Sige po, thank you. Yan po si Mang Arnold Mataga, ang tatay po ni Robin. Bye-bye. Pagbigay alam lamang po kami sa kanyang tatay na with the number 0965
Bye-bye! Isang ang isang koto sa Ani Perez. Magandang hapon! Ha? Diri no. Kadulong man ni dito sa Intermalos. Kanina. Dito kadulong man ni Intermalos, guys. Ayun yan. Ay, nakatamaan ko ani. Diri pala kayo. Ikot-ikot lang. Bitaw na ako. Puro lalaki ba? Ay, gani, matinga. Burkiwa ka iisunod. Kay Pandirin. Ay, wadyo ka kita babae ba? Ato pong naso na kung kita babae. Bilang 28 ABB Best AM radio station in Metro Manila. Best Public Affairs Program ng Sabi Bayan. Best Science and Nasa Technology pinakasama Program. tayo na si Radio and Saan ka nagpalashes? Best Public Affairs Program. Blue. Ay ka nang Ilargo na gani. bakit ha? Baka siya naglashes ka. Wala na sige tika ng largo na ng Na ako ana katong ana ana ba na para sa mga anak kilay ana sa mga ay eyelash extension na nagamula mo haba siya na ikalaikutan ba ito mo ha ng disposable ba din ay man babaw na lang. Pwede na sila ay nanapaon ni mo gigiglo na mo gigiglo pero kung ano rin sila may daan ng news. Ino na siya itusok sa mata. igura idikit ni ana di ko kabalo ana siya nagluwa ako baka ng ana na tumo extra legs o mascara ba mura siya extension Manila Broadcasting Company. JCRH, a proud member of NBC Media Group. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion detergent para less pain sa labada, 4 times sa pamilya. Champion detergent para less pain sa labada, 4 times sa pamilya. MX3. Dito ako, Billy. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Mamadamtay palahat ng gusto nyo. Mamadaming Champion detergent ang gamit ko. sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kara-karan. Yan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi porap. Isang paalala mula sa MX3 na ninuwalang mabuti ang Pinoy. Straight in this traffic. Right arm is powerful straightaway extra. Malamig mo ng ganda. Kaya pero di masakit sa kamay.
may nangyari. Nakareport agad sa DCMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceres. DCMM Balita Ngayon. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong katapatan, pagtataga. Pag sa probinsya, di ba? Lahat nakatingin sa'yo, di ba? Siyempre, nag-aabang ng pasalubong. Siyempre, naman lang na bigyan natin sila ng kaunting pasalubong, di ba? Lalong-lalo na kapag Pasko, mga kasama, season of giving, ika nga mga kasama, di ba? Pagbabahalan, pagbibigayan sa ating kapwa Pilipino. At maliban po dyan, sa ating tatalakayin sa paghahanda sa nalalapit na undas, meron po kasing mamamahayag kanina ang pinagbabaril dyan po sa bahagi ng Maharlika Highway, Purok 3, Barangay Morera, Inobatan, Albay. Kanina po yung alas 9:05 ng umaga, kung saan ang biktima po, itong si Noel Samar Ibelen, 54 years old, at sinisal po na investigasyon, bigla na lamang po pinaputukan itong biktima na hindi pa nagkikilalang salarin. At sinasabi nga po na posible daw po, na may kaugnayan sa kanyang trabaho, yung pagpamamaril po, dito po sa biktima. Agad pong naisugod sa ospital, ito pong biktima, pero po siya po'y nagtamo ng tama ng bala sa kanyang katawan. Sa ngayon, ginapatuloy po yung isinasagawang manhunt operation para po matukoy kung sino ang nasa likod ng nasabing pananambang. At nakikipag-ugnayan na yung mga kasama, ang Inobatan Municipal Police Station sa mga kalapit po na himpilan ng pulisya para po makapagsagawa ng mga checkpoint para sa posibleng pagkakakilanlan at pagkakatakip nga po dito po sa suspect. May binuo na rin po mga kasama, na Special Investigation Task Force. Ito pong Special Investigation Task Force tama. Ito po yung binuo ng ating mga otoridad para po matukoy kung sino ang nasa likod ng pananambang sa kapatid po natin sa pamamahayag. Sa punto ito mga kasama, makakausap po natin si Ms. Unisa Monte at tagapagsalita ng Philippine Force Authority o PPA. Magandang umaga po, Ms. Eunice. Welcome po sa Pulso ng Metro. Magandang hapon po, Angel, at sa lahat po ng nakikinig ay hapon. Po, maunahin natin kung meron po ba mga stranded dahil nga po dito sa nalalabas na po ng bansa na Bagyong Ramil sa ating mga pantalan. Actually, good news po, Kanina umaga nakapagdala tayo ng more than 2,000 plus na stranded passengers. That's as of 6 a.m. But as of 12 p.m. afternoon ay wala na po tayong mga stranded dahil medyo bumuti na rin yung panahon at medyo umaaraw na rin. So, nakabiyahe na po ang mga stranded natin. Ayan, so lifted na pala yung pagbabawal sa ating pagpalaot sa karagatan. Ibig sabihin, nakapalaot na, wala na po mga stranded na mga pasahero sa lahat po ng bantalan. Tama po ba, Ma'am Eunice? That's correct po. Initially, tayo stranded sa Batangas, Mindoro at sa Panay Guimaras area. But as of this moment as we speak, nakabiyahe na po at lifted na rin yung no-sail zone ng Philippine Coast Guard. So basically, lahat po ng mga nag-aantay na kanilang biyahe ay tuloy-tuloy na po ang biyahe ngayon. Okay, pero kahapon po, nung kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ramil, dahil nga po na-stranded yung ating mga kababayan dyan, so kamusta po yung ginawang pag-aruga pansamantala, ng PPA sa ating mga stranded na pasahero? Sa ating pong pasahero ng mga nag-stranded, meron po tayong mga ready-to-eat meals. Meron din po tayong mga hot meals. Ang ating pong ready-to-eat meals is in cooperation with DSWD. Ito po yung mga i-ready-to-eat na lang na pagkain. Ito po yung mga binibigay sa mga pasahero ng stranded. And also, meron din po tayong mga hot meals at yung mga lubraw mula sa Philippine Ports Authority. And also, ang ating pong facilities bago naman magpagyo ay naihanda na po ito. So, meron tayong mga water refilling station. Meron din po tayong mga inaayos na po ng mga passenger terminal building para sa kanila kung stranded
na. Ayun, that's a very good news, Ma'am Eunice. Ito naman po tayo sa paghahanda sa Undas kasi ang PITX, sinaasahan po nila, ma'am, 2 milyong pasahero ang dadagsa sa PITX. Sa mga pantalan po, ano po ang inyong estimated figures, Ma'am Eunice? Sa ating po mga preparasyon sa Undas, tayo po yung naghahanda na rin. Especially ang mga mga pantalan dito po sa Batangas. Meron din po tayo mga mataong pantalan dito sa pantalan ng Mindoro at ang ating pong tinitingnan din yung Panay-Quezon area. Ito po yung mga inter-island natin na mga pantalan. And karamihan po talaga umuwi usually Friday, no, kapag tapos na po ng kanilang mga trabaho na po ang ating pong mga kababayan usually sinasamantala na rin talaga yung long weekend kapag po ganito Undas. So, sa atin po sa TV, nakahanda naman na po tayo. Opo, meron po ba mga pagbabago, ma'am, sa pag-inspeksyon at sa safety na rin? Dahil nga po lalo na po ngayon, Ma'am Eunice, na usong-uso po ang trangkaso. Required ba na mag-close ang face mask? Sa atin po mga pantalan, siyempre po, mas maganda pa rin kung safety break na or hindi na po nire-require yung face mask sa mga pantalan. Meron po tayong mga kanya-kanyang pag-iingat, no, sa ating mga sarili. Mas maganda rin po kung naka-face mask na rin sa kanilang pagpunta sa pantalan para iwas po hawakan, especially yung mga umuubo at may mga sakit na. Mas maigi po kung mag-face mask sila. But if it is required, hindi naman po natin nire-require. Matay na ko to. Wala pa dyan sa bahay. Nagigil pala, nag-ikot-ikot na dahil ko sa drink. At saka sa Davao. Meron po ba tayo mga pantalan ang hindi pa po operational at kailangan pa po ng renovation at ang Ayan, retrofitting, kakay sa mi ato ta karon sa kaya traffic na at tantaglo sa nagdaan ng mga sunod-sunod na lindol, no? Tayo naman po sa Philippine Ports Authority, hindi po natin sakop yung Cebu Port, no? So, wala naman po tayo na, na damage na anumang pantalan. But meron po tayo mga tinitingnan na port. For example, sa Port of Mati, dyan po sa Davao Oriental. Nakabilang po yan sa isa ng mga pantalan na pinamumunuan ng Philippine Port Authority and other areas po na ating mga saklaw ng PPA. Wala pa naman po nakitang damage na major sa ating mga pantalan. So, we can see na operational naman po lahat ng pantalan despite the lindol and maaga rin po nakapag-prepare ng template pagdating sa mga disasters, siya ng manager system tapos. Ma'am, ulitin lang natin, ilan po ulit yung estimated na bilang ng mga pasahero na daragsa sa Undas sa ating mga pantalan? Sa ating pong pasahero, usually po kasi nasa 1 million plus. That is the figure last year. So, pagdating po sa ating figure this year, ito po ay pinacomplete pa natin. For now, we're looking at the last year's data. This is around 1 million. So, probably this po ang ating inaasahan sa ngayon. Ito po ba posible po tumaan dahil nga sinasabi po ninyo long weekend? Usahay, pinagitang dun sa Kasi di po tumaan sa area din po yung ating system na usual galaw, no, ng mga visa natin kapag ganito nagko-compute nga po. Usually, kapag long weekend kami lumapas ng Friday o Undas, so mas marami po yung mga umuwi talaga. So, before, meron tayong around 1 million plus and then noong last year, yung bago po mag-taon last year, meron po tayo 1.5 million passengers. So, we're looking at those figures naglalaro po dyan and possibly makapatitigan din. Opo, may mga na-monitor po ba tayo, Ma'am Eunice, sa mga pagtaas sa pasahe sa ating mga baso? Pag naging po sa taas ng pasahe, Drop off po. Philippine Port Authority, dahil ating lang pong ating lang pong saklawan yung terminal fee po, which is 30 pesos sa terminal fee po sa port sa mga pantalan. Kuya, natanggap naman po kayo Gcash, kuya. Opo. Sa ating mga kababayan, siguro paalala, habang maaga pa, Alam mo, mamimili dalawa may check ano po yung pwede po natin ipayo sa ating mga kababayan na umuwi. Walang siguro mga lalawigan mag-checking ba yun? Bali 1 to na. Kuya, lalabas naman po kayo, kuya, no? Or may pipick upin din po kayo dito? Nagbabalak, lalo na long weekend, may tayo po yung napapaalala. Next passenger po ako noon doon sa labas po. Mag-book sila ng mas maaga para may Or iwasan po dictation natin lang yung po. mga 0949
Magkano nga po kuya? 129 no? Opo. Dahil talaga pong mahaba at marami Kuya, okay lang po ba dyan na lang po kami bababa sa labasan? Or may pipick upin ka po dito sa hotel? Andun po sa may bandang labas. Ay, dun na lang gusto ko kami. Okay lang. Ay, drop dun lang talaga. Sa labas po. Sige lang po. Ba't ayaw niyo po dito? Hindi po talaga kami dito. Sa front lang po like katapat-tapat lang po. Pero kasi di namin alam kung ano. Dapat sinabi niyo na kanina para hindi na tayo pumasok. Sorry naman. Sorry po. Okay na ho ba? Akin po. Nasend ko na po. At congressman yata. Ay, Stop tayo. ganun. Hello? Uisig mo yun. Pinapareho naman ko yung ano. Pero naman Basta hindi na po at least 3 hours. Kasi daw sa kanya Range Rover. Hello! Mas takot siguro siya kasira yung car niya. Kuya kanina. Ito po. Oh, dito na lang. Mami, upload ko po ito, no? Okay lang po. Nabatian niyo po. Ha? I-upload ko sa aking YouTube channel to, no? Yun na. Okay lang po. Yung jacket mo ba? Wala namang mga napagkwentuhang mga personal. Di na. Wala naman po, Diyos ko. Wala Sige. naman kayo. Okay po. Ingat po kayo. God bless po. Bisaya po kasi kami. Po. Kaya nga. Sige po. At doon mo dalawin yung kanilang mga Ayan, i-drop na natin sila. So, maraming salamat po tayo yung dadalaw. sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Pero kung hindi Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video may plano kayong iba, sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala po. isa po sa lahat. So this is John pa rin, The Filipino Channel, ang inyong pangungkot. Paalam po. Okay, 320 po tayo na magandang hapon. Pagbabalik pa rin po ang pulso ng metro pagkalipas lang ang ilang patalastas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.